Hi! Hello! Kumusta? So, ang gagawin ko ngayong tutorial ay pants. Without or with garter. Ang gagawin natin ngayon ay para sa slacks na merong garter sa bewang or walang garter sa bewang. So, umpisahan ko na. Okay, so gawa na tayo ngayon ng pattern ng pantalon. Slacks ito. Front muna ang uunahin natin. So, ang gagamitin kong sukat ay sukat kuli. So, ang waistline ko ay 35 divided by 4 equals 8 and 1/4. Ang hips ko ay 45 plus 1 equals 46 divided by 4 equals 11 and 1/2. Length ng pantalon 38. Kasama dyan yung waistband ha. Kasama sa haba yung waistband. Crotch height ko ay 11. Sa front ito ha, crotch height. Laylayan ko ay 15. So yung 15, i-divide natin sa 2, 7.5, 7.5. Itong isang 7.5 minus 3/4 natin equals 6 and 3/4. Ito namang 7.5, mag-plus tayo ng 3/4 equals 8 and 1/4 sa laylayan. So, itong 6 and 3/4, yan yung sa front. At ito namang 8 and 1/4, ito yung sa back. Okay, so umpisahan natin. Okay, dito ang waistband. Waistline. Okay? So, ito yung waistband, ha? Band ito. Next ay crotch height. Crotch height, 11. So, 11. Ito. And then, next ay yung length na 38. 38 ang length. 38 ang length plus 2 na 1 and 1/2. Okay? So, sa paggawa ng pattern ng pantalon, kailangan yung kunin yung sukat magmula sa waist hanggang knee. So, ang sukat ko waist hanggang knee ay 20 inches. Waist hanggang knee. 20 inches ito. So, lagyan natin ang linya. Crotch height. Crotch line pala. Ito yung knee line. At yung panghuli ay hemline. Yung tope. Yan. Okay. So, unahin natin yung sa waistline. Ang 1/4 ng waistline ko ay 8 and 1/4. 8 and 1/4. Lalagay lang ako dito ng excess na 2.5. Yan. Yan. So, magmula dito, susukat ako ng 8 and 1/4. Yan. Okay? Pwede kang maglagay ng dart plus 1. Itong plus 1 mo, it's either dart or pleats. Okay? Ngayon naman dito, 2.5 ito, diba? O, kuha din tayo dito ng 2.5. Pero, lalabas, magmula dito, yan. Ito yung crotch height, diba? So, magmula dito, sukat ako ng 2 inches. Yan. Okay? So, ilagay naman natin yung sukat ng hips. Yung hips, ang 1/4 ng hips ay 11 and 1/2. So, magmula dito sa waistline, down tayo ng 8 inches kasi yun yung second hip. Okay?
Sukat tayo ng 11 and 1/2. Yan, 11 and 1/2. Ganon na din yan dito sa may crotch line, 11 and 1/2. Lagyan natin ng linya. Yan. Okay. So, para makakuha natin yung center dito, di ba yung mga pantalon, meron yan fold. Yung iba hindi na naglalagay ng fold, yung iba hindi naglalagay ng fold. Pero kailangan natin makuha para dito sa laylayan, alam natin kung saan natin ilalagay yung sukat. Okay, so para makuha natin, magmula dito, hanggang dito kunin natin yung center. So, yung center, ito 13 and a half. So, ibig sabihin, 6 and 3/4 yung center. So, dito, 6 and 3/4 na din. 6 and 3/4. Yan. Ito ngayon yung magiging center. So, dito ka maglalagay ng dart or pleats. Dito ka mag-uumpisa. Okay? So, kung ano yung sukat dito, ganun din sa ibaba. So, tingnan natin ito. Yan, ilagay natin dito sa tuhod at ilagay din natin sa laylayan. Yan. Okay. So, kunin naman natin yung sukat ng laylayan. Itong 6 and 3/4. Hatiin natin yan sa gitna. So, 6 and 3/4. Ano yung, ang center niyan ay, ang center ay 3 and 3/8. So, dito, yan, ilagay natin dito ang 3 and 3/8. Para makuha natin yung sukat na 6 and 3/4. Yan. So, yan na ngayon yung sukat. Ngayon, kung wala kang sukat sa, sa tuhod, kung, diba, 6 and 3/4 dito sa laylayan, syempre, pagdating dito sa tuhod, mas malaki. So, 6 and 3/4, gawin natin dito ang 8 and 3/4. 8 and 3/4, kunin natin, o gawin na natin 9. 8 and 3/4, gawin natin 9. So, ang kalahati ng 9 ay 4 and 1/2. So, dito natin ilagay 4 and 1/2. Tapos, kunin na natin yung sukat. Yan. Katapos, lagyan na natin to ng kurbada. Yung sa crotch. Ito. Yan. Pagkatapos, i-connect na natin yung mga markings natin. So, yan. Ito. Yan. Tapos, papuntang laylayan. So, magmula naman dito, papunta doon sa laylayan. Yan. Pagkatapos, dito medyo pa-islant. Hindi mo pwedeng i-diretso yan. Kasi kapag nagtiklop ka, kukulangin yung sukat dito. Kaya dapat pa-islant. Tapos dito naman. Tapos dito sa crotch papunta sa knee. Yan. Tapos dito. Yan. Tapos pa-island. Okay. So pagdating naman dito sa itaas, saan yung ano ko? Yung French skirt ko. Nawawala. Ito na nga lang. So, yan. Masyadong makorba yung aking hips. So, meron tayo dyan mamaya gagawin.
para hindi siya makurba. Kita nyo? Masyado siyang makurba. Okay? Pagkatapos, itong waistline dito, baba tayo ng 1/2 inch. Tapos, dito sa side, hindi ka na magbababa. Dito lang. Ganyan. So, yung 1 inch dito, ilalagay ko dito bilang dart. Okay? So, 4 3/4. So, 1/2 dito sa left, 1/2 sa right. Tapos, kunin ko, ibaba ko yan, 4 3/4. 4 1/2 lang ito, haba. Then, yan. Kapag makorba talaga dito, kailangan natin mag-additional ng 1 inch para maglagay tayo ng dart dito. Pero kung hindi na makorba yung hips, kahit wala na tong dart. Yan. Yan. Okay. And then, dahil hindi pwedeng ganyan yan, may period. Ito dito. Kailangan natin yan balanse. Gagamit tayo ng French curve. Okay? So, ito, ganyan. Yan. Tapos, ito din. Babalanse natin yung guhit. Yan. So, pwede na nating gupitin yung front. Gupitin na natin. Ito mamaya na natin gupitin pag natabas na, kapag pattern na tayo ng back. Kung makikita nyo, sakto yung paggupit ko. Kasi doon ako naglalagay ng allowance sa tela. Hindi sa pattern. Kasi kapag ganito, pwede mo yan i-trace. Ayan. So, tapos na sa back naman. Okay, sa back naman na tayo ngayon. So, itong front na pattern, ipuposition natin to na magbibigay ka dito ng allowance mo at least 3 inches. 3 inches dito na allowance. Yan. 3 inches. At dito din naman ay magbibigay ka ng 3 inches allowance. Yan. So, ganyan ang pag-position. Yan, ha. Okay. So, yan. So, dadaganan ko lang para yan. Pati din doon sa laylayan. Okay. Kung kanina, ginamit natin na sukat sa laylayan ay 6 3/4. Ngayon naman, 8 1/4. Or,
magdadagdag ka ng 3/4 sa bawat sides. Kasi ito yung harap. Yan. Teka lang ha. Baka matanggal. Okay yan, di ba? Yan. So, both sides, mag-add ako ng 3/4 hanggang dito sa tuhod. Dito. Tapos, pataas na yan doon. Okay? So, magdadagdag ako ng 3/4 sa bawat sides. Yan. Ito, 3/4. And then, lagyan ko ng guhit muna. Para sa laylayan. Yan. Tapos, pa-slant din dito. Pa-slant. Yan. Tapos, dito naman ay 3/4 din. Sa kabilang side ay 3/4 din. Yan. So, maguhit na tayo. Ayan. Yan. At sa kabila din. Maguhit tayo sa kabilang side. Yan. Yan. Pagkatapos, dito, i-extend lang natin itong line. Yan. Kita nyo ba? Extend na. Tapos, sukat tayo dito ng 2 1/2. Yan. 2 1/2 ito. Tapos, bababa dito ng 1/2 inch. Yan. Bababa ko ng 1/2 inch, ha? And then, ibaba ko lang. So, dito naman sa waistline, kita, yan. Sa waistline naman, i-straight ko lang muna to, ha. Yan. Dito, papasok tayo ng 1 1/2. Yan. Tapos, magmula dito, ito, magmula dyan, tataas tayo ng 1 1/2. Yan. Okay? So, ngayon, ang 1/4, kunin natin yung sukat ng 1/4 ng waistline, which is 8 1/4. Teka, lagyan muna natin to straight line. Yan. Straight line. 8 1/4 plus 1 inch na dart. So, magiging 9 1/4. So, 9 1/4 ito. 8 1/4. Yan, 9 1/4. Yan, ha? Yan. Okay. So, sabi ko kanina, masyadong malaki yung hips ko. So, magbabawas tayo dito. Idadagdag natin sa likod. Okay? Dadagdag natin sa likod. So, pwede tayo dito sa harapan, pwede tayong magbawas ng 1/2 inch para lang mawala yung kurbada. Masyado kasing makurba. So, bawas muna ako ng 1/2 inch dito sa harapan. Yan. Para magbalanse. Ang pangit kasi tingnan. Yan. Okay. So, at least maganda-ganda na itsura nito. Yan. Tapos, yung binawas natin dito, ilagay natin, idagdag natin doon sa likuran. Gupitin ko muna tong harapan. Ito yung harapan. Ang pangit kasi ng itsura kung magiging ganyan. Yan. Okay? So, magsukat na tayo ngayon. So, ito ngayon ay 10 3/4.
Katapos, ang ating hips ay 46. So, magiging, dito, 46. Dito yung 46. Okay? Doon. And then, i-connect na natin ito doon. Yan. Pagkatapos, dito naman sa my crotch, yan. Gamit tayo nitong French curve na malaki. Kung meron kayong French curve na malaki, so, mula dito, yan. I-connect dito. Dito tayo magkoconnect dyan sa, ito, sa pangalawa. Dito. Tapos, papunta dito. Yan. Yan. So, ganyan ang magiging itsura. Tapos, i-connect na natin ito dito. Yan. Yan. Kung nakikita nyo, hindi pwedeng ganyan. Lagyan natin ng i-balanse natin yan. Yan. Okay. Para magandang tingnan. And then, dito din sa sides. Yan, sa sides. Ito. Okay, babalansin natin ito dito. Yan, tapos ito. Yan. Okay, so pwede natin gupitin yung likuran. Tanggalin natin to. Tapos, lagyan ko ulit ng markings ito. Kasi tinanggal natin yung harapan. Lagyan natin ulit ng markings. Yan. Tapos, dito ngayon, maglalagay tayo ng dart. Kunin natin yung kalahati. 9 and 1/4. 9 and so 4 and 5/8. Kung ano yung sukat dito, 4 and 5/8, ganun din dito. 4 and 5/8. Tapos magmula waistline, baba lang ng 4 and a half. And then, lagyan na natin ng dart. Tapos, half inch dito sa left markings, half inch sa right. And then, connect na natin. Tapos, pag ginupit mo niyan, kailangan magtatas ka dito ng kahit 1/4 para pa-islant siyang ganyan. Yan, pa-islant. Okay, so pwede na natin gupitin yung likuran. Yan, doon tayo. Para makita nyo ginugupit ko. So, dito ako mag-umpisa sa likuran. Sa kanilayan pala. Tiny. Shh. So again, wala itong seam allowance. Doon ako nagdadagdag sa tela.
Okay, so ito pala bago gupitin, teka, check natin kung pareho yung haba ng harap tsaka likod itong laylayan. Check natin na kung pareho yung haba niya bago natin. O yan, tama, pareho. Pareho sila ng haba. Ayan o. So, pwede ko nang gupitin. Ayan. Tapos, ito na lang sa kabilang side. Ayan. Okay. So, tapos balik tayo dito sa harapan. Pwede na natin itong gupitin. Ito. Tandaan nyo yung waistband, ang lapad ay 1 1/2 pa. Yan, pwede na natin yan gupitin. Yan. Ngayon, kung okay sa inyo ganyan, plain na, wala nang bulsa, so okay na yan. Pero kung maglalagay kayo ng bulsa, na dito sa sides, magmula dito sa sides, sukat ka ng 2 inches. 2 inches, yan. At pababa naman ay 7. Yan, 7. Pa-slant na bulsa ito. Pa-slant yan. Yan. So, yung 7, hindi naman yan open lahat, kundi meron yan nakatahi. So, ito 5 inches. 5 inches lang yung butas ng bulsa. So, magmula doon, pwede mong i-close yan. So, ito lang yung open. Ngayon, kung dito naman sa side, ito, slant pocket to slant pocket ito. Kung dito naman sa sides, baba ka ng 1 1/2. Tapos, 5 inches ang butas. So, yan. Ngayon, gawa tayo ng bulsa naman. Bulsa. Yan, dito. Yung bulsa naman, ang haba ng bulsa ay 11 1/2. 11 or 11 1/2. So, pwede ng 11. 11 inches ang haba ng bulsa. Ibaba ko nga yan. 11 inches ang haba ng bulsa. At ang lapad ay 7 inches. Yan, 7 inches. Yan. So, dyan ka ngayon gagawa ng ititrace mo yung side. So, trace ko yung side, ha. So, yan ngayon. Ganyan. Ganyan. Yan. Okay. So, i-trace natin, ha. Yan. Tapos, dito, i-trace din natin. Okay. Yan. Tapos, ito. Para alam natin kung saan yung pa-slant. Yan. So, ito. Gupitin ko na. Pa-slant itong ganyan. Yan. Tapos, magdadagdag uli kayo dito ng allowance at saka yun ng allowance. Tapos, ito naman, 5 inches. 5 inches ito. Tapos, i-connect nyo lang dito. Pa-slant. Yan, pa-slant yan. Ganyan.
Yan. So, ang tabas nito ay times 4 ang tabas. Okay, yan. So, ito na yung bulsa. Oh. Itong ginawa natin na pantalon, yan ay band. Ngayon kung walang garter, ngayon kung may garter, ganito lang ang gagawin. Kung di garter ang pantalon, so ito na yung 1/4 ng 1/4 ng skirt mo, ay ng waistline mo. So dito sa harapan, sa sides, magdadagdag ka lang ng 2 inches dito. Pero dito, hindi ka na magdadagdag sa hips, sa waistline ka lang magdadagdag ng 2 inches. Pati na din sa likuran. Ito. Pag di-garter ang gagawin mo, dito sa sides, magdadagdag ka ng 2 inches sa harap at 2 inches sa likod. Okay? Yung hips, hindi ka na magdadagdag. Sa waistline lang. Ganun lang ang gagawin mo kapag di-garter yung iyong tatahiin. So, tapos na itong pattern ng pantalon. Sana makatulong ito sa iyong pananahi. Hanggang dito na lang. Okay? Bye-bye.